Maraming salamat sa tulong mo. Ipagpaumanhin mo na hindi ka na maharap ng maayos ng anak ko. Marahil, sobra-sobra lang talaga yung mga dinanas niya nung nakaraang mga araw. Oo nga pala, kanina pa tayo nag-uusap, hindi ko pa alam ang iyong pangalan. Ani Isay sa babaeng nakakaputsang itim. Mula sa nakatulalang si Ara sa kawalan habang nakaupo sa isang silya tabi ng katreng kinahihigaan ni Sean. Nilipat ng babaeng nakakaputsang itim ang paningin sa nanay ng kodayon. Gumanti lamang ako ng pasasalamat sa iyong anak. May ginawa siyang napakalaking bagay sa akin. Niligtas niya ang nag-iisang taong naging alaala ng una kong pag-ibig. Ang aking anak. Mula sa mundo ng aranya kung saan ako galing, naging daan siya upang hindi na tuluyang mapariwara ang anak ko. Binili ng kanyang mga kaibigan at malaya na ngayon. Isang bagay na hindi ko magawa dahil hindi sakop ang aking anak ng mundong ginagalawan ko na ngayon. Sagot paliwanag ng babaeng nakakaputsang itim. Kung hindi mo mamasamain, ano ka bang nilalang? Diwata? Engkantado? Tanong ni Isay sa napatokong babae saglit. Ang ngalan ko ay Salve, isang marahuyo. Hindi kami maaring makialam sa buhay ng tao lalo na't may personal kaming relasyon sa kanila. Ngunit hindi naging sakop noon ang pagtulong ko kay Ara. Hindi na naman siya purong tao eh. Labas na rin doon ang nobyo niyang hindi natin kauri. Isa pa, ibinalik ko lang talaga ang ginawa niya sa aking anak. Naipagpaalam ko na ito sa aming mga nakakataas kaya alam kong wala akong betas na nilalabag. Tugon ni Salve. Marahuyo? Narinig ko na ang mga marahuyo dati. Totoo pala talaga kayo? Hindi maiwasang mamangha ni Isay lalo nang tinaas ni Salve ang isang palad kung saan napapalutan ng ilang bahid ng buhanging kulay ginto ang ilang daliri at pulso nito. Hindi na kami gaanong aktibo ngayon, pili na lang ang mga taong aming kinakargo. Maliit na lang kasi ang bilang ng mga marahuyo. Pakonti ng pakonti ang mga taong nagiging marahuyo sapagkat ang mga kinukuha namin bilang mga marahuyo ay yaong hindi naman nagugol na maayos ang buhay sa mundo o yung may mga pusong ginto na nabibigyan ng ikalawang pagkakataon upang mabuhay muli. Nakakalungkot mang aminin, iilan na lang talaga yung mga taong nabubuhay o isinisilang na may gininto ang puso. Napapabuntong hiningang wika ni Salve. Totoo yan, kokonti na lang kaming may golden hearts. Sabat ni Caridad na sumisimsim ng tsaa. Palabiro pala ang nanay mo. Nakangiting wika ni Salve kay Isay na kinadilim naman ang mukha ni Caridad. Hinatid ni Isay ang marahuyong si Salve sa labas ng arkong teritoryo ni Ara. Abot-abot ang pasasalamat niya sa mahiwagang babae. Ngunit sinabi nitong babalik ilang oras mula ngayon, may gagawin lang sandali. Sapagkat hindi tuluyang naipaliwanag kay Ara ang lahat ng dapat nitong malaman sa kalagayan ng nobyo. Tumango-tango lang si Isay bilang pagsang-ayon na ginantihan naman ang pagyukod ni Salve at nagpaalam na bago tuluyang nawala sa kanyang paningin. Pabalik na si Isay sa loob ng arko nang umihip ang hanging amihan. Dala ang samyo ng gata sa ere. Bago pa makahuma ang ginang, lumitaw kung saan ang dalawang matatangkad na nilalang. May mga bagwis at kasuotan na tila gawa sa makapal na uri ng balat ng hayop. Ang estilo pa ng pananamit ng dalawa ay mahahalatang hindi normal na nilalang lamang. Base sa ilang tila pabakal na bahagi ng kasuotan ng dalawa, masasabi niyang mandirigma ang mga ito. May mga balintataw na kulay asul. Kiniling ni Isay ang ulo nang sabay na yumukod ang dalawa nang makita siya di kalayuan. Lumapit ang dalawa sa kodayon na hindi naman kinakitaan ng masamang tangka ni Isay, kaya binaba niya ang bantay sa sarili. Nang ilang hakbang na lang ang agwat ng dalawang estranghero sa ginang ay yumukod muli ang dalawa, mas mababa pa sa pagbaw na ginawa kanina. Hindi maiwasang mailing ni Isay. Tila kasi kay laki ng pagpapakita ng respeto nito sa kanyang presensya.
mga gawing sa matataas lang na tao o nilalang ginagawa. Magandang madaling araw, Aling Isandra. Ang ngalan ko ay Bantam at siya ang aking pinsan na si Buitre. Kami ay mga engkantado na ang teritoryo ay ere. Galing kami sa lahi ng mga Aires, taong ibon. Narito kami upang maging kinatawan ng aming pinunong nagpapagaling pala ngayon sa aming kaharian. Ang kaharian at lahi na niligtas ni Ara sa paglubog. Maaari ba namin siyang makausap saglit upang makapagpasalamat ng maayos? Umpisa ni Bantam sa napabuntong hiningang si Isay. Tingin ko hindi ito ang tamang sandali upang mapakiharapan niya kayo na maayos. Wala siya sa wisyo ngayon. Ngunit kung makakabalik kayo sa mga susunod na araw, ay bukas ang aming teritoryo. May kalakip na respeto ring lahad ni Isay. Nang saglit magkatinginan ng dalawa, ay maayos na magpapaalam na sana ang ginang, ngunit nagsalita si Buitre. Aling Isay, maaari ba naming silipin si Ara saglit? Kahit hindi niya na kami pakiharapan, nais lang naming malaman ng mga sumunod na nangyari. Nauna kasi sila nung nakakaputsang itim na babae na hindi rin namin alam kung anong klaseng nilalang. Ibig ng aming pinunong malaman ang lahat kung inyo sanang mamarapatin. Ani Buitre, na saglit kinatahimik ni Isay bago tumango ito at sinabing maaari silang sumunod. Sa ibaba ng hagdan ng kubo ni Ara, magkatabi sa malapad na silyang kahoy si Caridad at si Rio, kapwa sumisimsim ng salabat. Parehas na may kanya-kanyang malalim na iniisip. Nang magtaas ng paningin si Rio mula sa pagkakatitig sa lupa, sapagkat namataan ang paparating na si Isay, eskorte ng dalawang mataas pa sa kanyang mga lalaki, bahagyang inilapit ni Rio ang muka sa katabing si Caridad. Bumulong. Lola Cars, mabilisang nangaso ata si Nanay Isay. Nakabingwit ata ng tikbalang ang tatangkad oh. Bitaw biro ni Rio nang magtaas rin ng mukha ang matanda. Hindi niya halos mapagtuunan ang paligid dahil may iba ring umuuko pa ng kanyang atensyon. Suminghot sa hangin ng dalawa. Kapwa rin napakunot ang noo dahil bago ang samyo ng dalawang bisita. Mabangong samyo ng gatas ang naaamoy nila sa mga katawan ng mga ito. Hindi pamilyar na samyo sa kanila. Ngunit sigurado si Caridad na hindi mga tikbalang ang bisita ni Isay. Bagamat nagbibiro lamang ang alaba sapagkat kakaiba nga ang tangkad ng mga ito. Parang halos 8-footer. Hindi niya mabasa kung anong mga nilalang ito dahil bago sa kanyang pang-amoy. Sabay na napataas ng kilay sila Rio at Caridad. Nang tulad ng ginawa kay Isay, yumukod rin ang dalawang bisita sa naabutang alaba at kodayon. Ipinakilala ni Isandra na mga engkantado ang kanilang bagong panauhin. May itatanong sana si Caridad, ngunit tumawag si Ara sa nanay niya at sa lola mula sa itaas na siyang kinatuon ng atensyon ng lahat. Naabutan ng 5 sa pangunguna ni Isay si Arang kakap ang kamay ni Sean. Unti-unti na itong nagigising mula sa mahabang pagkakatulog. Agad nagsabulag ang dalawang Aires na kinalingapan ni Rio saglit nang mawala sa kanyang tabi ang dalawang matatangkad na bisita. Hindi siya lumapit ngunit si Isay at Caridad ay dinamayan si Ara na kasalukuyang nakaupo sa gilid ng katring kinahihigaan ng lalaki. Nang tuluyang dumilat ito ay sa kisame ito unang napatitig. Marahil pinamilyar ang mata roon bago naglumikot ang mga balindataw. Sakalang napansin, nagagap ang kanyang palad ng dalagang nakaupo sa gilid ng kanyang kinahihigaan. Ang munting pag-asang nasa mga mata ni Ara ay tuluyang namatay nang salubungin ni Sean ang kanyang paningin. Hindi iyon ang reaksyon na inaasahan ni Ara. Bagamat sinabi ni Salve na burado na siya sa alaala ng binata, sumugal pa rin siya. Hindi niya pinaniwalaan iyon hanggat hindi niya nararanasan, hanggat hindi sinasampal sa kanya ang realidad. At heto na nga, ang bukas at nakangiting aura lagi ng binata na sanay siyang makita rito tuwing nagigising sa pagkakatulog kapag dinadalaw niya sa sarili nitong silid o tuwing nakikita siya, ay naglaho.
Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na niya nagisnan ang kahit katiting ng kislap ng mga mata nitong una niyang minahal sa lalaki. Hindi na tumatawa ang mga mata. Ang naroon ay pagkalito, pagtataka at alinlangan sa lugar at sa mga taong nasumpungan. Nang magsalita ang binata at tinanong kung sino si Ara at ang mga taong nasa kanyang harapan, ay namanglaw ng tuluyan ang dalagang kodayon. Ang nangyaring komplikasyon ay mabilis na isipan ng sagot ni Caridad. Bumalik si Salve matapos ng ilang oras na pagkawala. Kinonsulta nila ang dalagang kodayon sa planong nais ikasal ng matanda. Pinaliwanag kay Ara na para ito sa ikabubuti para relasyon. Hindi maaaring guluhin ang kanyang isipan na naghihilom. Mahigpit na binilin iyon ni Salve sa mag-ina. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Ara habang nakatingin sa tulalang sisyon na pansamantalang hinipnotismo upang hindi lalong maguluhan sa mga nangyayari. Napasabunot si Ara sa kanang bahagi ng ulo. Tila ba pinipika ang wisyong natitira pa sa kanya habang pinapakinggan ang planong suhestyon na ng mag-ina. Palalabasin natin na naaksidente siya upang maitugtong sa kawalan niya ng alaala. Nanlalitang ulit ni Ara sa sinabi ni Caridad. Tumango-tango ang matanda. Ang motor niya maaari nating gawing daan. Nabangga, nabagok ang ulo, walang helmet na suot. Magpapanggap akong siya upang magkaroon ng kaganapan ng aksidente. Sa ospital, pag nadala na ako roon, papalitan ako ni Sean sa kinalalagyan ko. Gagayahin niyo ang lahat ng benda na ilalagay sa akin upang pag nagkamali siya, maayos ang kaganapan. Walang ibang dapat isipin ng mga kamag-anak niya. Mahabang paliwanag ni Caridad. Sa ospital siya magpapagaling. Kailangan din bumawi ng kanyang katawan sa 6 na araw na halos walang tubig at pagkain. Dagdag pa ni Isay. Tumango-tango si Ara na kinabuntong hininga ng lihim ng batang ginang. Maging ang pagtango nito, walang gana. Parang napipilitan na lang. Isa sa dapat nating isaalang-alang ang kanyang pagaling. Hindi makakatulong sa utak ni Sean ang pagpipilit sa kanyang alalahanin ang ilang mga nakaraan na hindi na niya maalala pa kahit kailan. Kailangan na wala siyang ibang iniisip kundi ang pagaling lang. Diin pa ni Salve na nakaupo sa sopang kawayan. Kaya mo din bang tanggalin ako sa alaala ng mga taong malapit sa kanya? Mahinang wika ni Ara na kinatingin ni Isay at Caridad sa dalagang panaypahid ng luha sa pisngi. Ngunit wala ng emosyon sa mata at muka. Saglit na mayani ang katahimikan. Napahalokip-kip si Rio na nakasandal mula sa pasimano ng bintana. Katabi nito, nakadapo ang 2 may kalakihang ibon, isang buitre at isang di karaniwang laking puting manok. Ang 2 iris, mataman lang na nakikinig. Iyan na nga rin sana ang magiging suwestyon ko. Malungkot na saad ni Salve. Kailangan pa ba talaga yun? Ani Rio na kunot ang noo. Hindi niya tuluyang mahagip ang dahilan kung bakit kailangan tuluyang mabura ni Ara sa mga kamag-anak at kakilala ni Sean. May 2 akong kaibigan na malayo rito. May alaala sila sa relasyon namin ni Sean. Maaari bang burahin mo na din ang alaalang naging kami sa memorya nila upang wala na maging komplikasyon pa sa hinaharap? Anang dalagang napayuko na. Tuluyang tinago ng malagong buhok ang muka. Bakit pa, Ara? Gagaling din naman siya pagtagal. Hindi pa rin masakyan na tanong ni Rio. Hindi makakatulong kay Sean na gumaling kung may mga pagkakataong pinapaalala o pinipilit niyang alalahanin ng mga memoryang borado na. Masakit sa ulo yun at maaaring unti-unting magpawala ng dikit sa nabasag niyang diwa. Maaaring masalya ang kanyang katinuan. Hindi na niya mapagtutuunan ang paggaling. Kung maging ang mga kamag-anak niya mabubura si Ara, maigagarantiya kong walang magiging problema sa hinaharap. Alam ko, sapagkat hindi lang isang beses akong nagbula ng alaala sa isang purong tao.
Hindi rin isang beses akong bumuo ng nabasag na diwa. Ang isang diwang binuo ko noon ay hindi pinayagan ng kanyang mga mahal sa buhay na burahin ang ilang detalyeng mahalaga sa kanila. Pinilit nilang ipaalala at hindi naging maganda ang kinalabasan. Nabaliw ang taong yun at namatay isang gabi. Hindi na nagising dahil tuluyang nawala ang bisa ng ginawa kong pagbuo sa diwa. Paliwanag ni Salve sa napangangang si Rio. Tuluyan akong nabura sa kanyang alaala, Rio. Ano pang silbi kung mabubuhay ako sa alaala ng mga kamag-anak niya? Wala rin namang maitutulong. Hindi na rin naman siya babalik sa akin. Mahinang patuloy ni Ara sa sinabi ni Salve. Mabilis na naikasa ang plano. Una, binura ni Salve ang lahat ng alaala ni Ara sa memorya ng mga magulang nito, mga kakilala. Sunod, nagbabangga ang nagpapanggap na si Caridad sakay ang motor ni Sean. Sinugod naman nila Rio at Buitre sa ospital. Si Bantam at Isay ang tumoka sa panghihipnotismo sa doktor at sa dalawang nurse na nag-asikaso sa nagpapanggap na si Caridad. Dinikta nila sa mga ito ang mga dapat sabihin at posibleng mangyari at ang resulta ng pinsalang natamo sa aksidente. Nang tuluyang maipagpalit si Sean at Caridad, tinawagan ni Isay si Josa, ang isa sa mga tindera sa bakery, na nagindaan naman upang malaman ng mga magulang ni Sean. Hindi na nila sinali si Ara maging ang mga wangis nito sa planong ginawa. Alam nilang hindi rin mapapakinabangan ang tila nagluluksang dalaga. Ang isa sa dalawang nurse na umaasikaso kay Sean ay si Bernice, na tuluyang humawak sa binata sa pagpapagaling nito. Nang muling nagkamalay si Sean, pinaliwanag ng dalagang nurse at ng doktor na siya ay naaksidente, nabagok ang ulo, kaya wala halos wisyo at maalala sa ilang mga lumipas na pangyayari. Ginagap naman ng mga magulang ni Sean ang bawat kamay ng nag-iisang anak na pabalik na ring dapat mula sa pagbabakasyon ng ilang bagay na inaasikaso sa kanilang probinsya. Napaaga lang ang dating dahil nga na ospital ang binata. Ang mga sugat na nasa katawan at 5 tahi na nakita ng mga magulang ni Sean sa likuran ng kanyang ulo ay pawang ilusyon lamang gawa nila Buitre na kunwari ay unti-unting gagaling at tuluyang mabubura sa paglipas ng mga buwan. Dahil nakakausap naman ng maayos ang binata, hindi na masyadong nag-alala ang mga magulang nito. Pinili nilang hindi na rin pagalitan muna ito habang nagpapagaling. Nagbiro pa nga ang tatay ni Sean na gagaling raw siya agad dahil maganda ang kanyang nurse, na kinapula naman ng bawat pisngi ni Bernice. Panay ang suntok ni Ara sa 2 tipak ng malalaking bato. Dumurugo na ang mga kamao, hindi niya pa rin tinitigilan ang padurog ng mga sinusuntok. Panay singhot niya, panay agos ng luha, panay mura, panay pasarko. Paulit-ulit. Di kalayuan nakahawak si Caridad sa braso ni Isay. Pinipigilan ng anak na tumungo sa dalagang binubunton sa mga malalaking bloke ng bato ang nararamdaman. Nang tuluyang mahati sa 4 na bahagi ang sinusuntok, hindi tumigil si Ara. Nakaluhod na lahat-lahat, panay pa rin ang igkas ng bawat kamao. Nang walang ano-ano, may mga palad na sumalo sa mga kamao ng dalaga. Napatingala ang luhaang kodayon nang makita si Rio na baka sa muka ang simpatya sa kaibigan na hindi na iba sa kanya. Akmang hahatake ni Ara ang dugo ang mga kamay, ngunit mahigpit na pinigilan siya ng lalaking alaba. Sa halip, hinatak siya patayo. Huwag ngayon. Wala ako sa wish o makipagbiruan, Rio. Nangihinang babala ni Ara sa umiling na lalaki. Ibaling mo sa akin. Suwestyon nito, na kinakunot ni Ara. Sa halip na sumagot muli si Rio, ubod lakas niyang tinulak ang dalaga. Inaasahan ng lalaking hawak ng kodayon ang panimbang, ngunit napaupo sa lupa ang kodayon. Isang matalim na tingin ang ginante sa namutla sandali na alaba. Ay, sorry. Tayo! Banatan mo ko yung todo. Yung masasaktan mo ko. Nakangising suwestyon ng lalaki.
tumayo si Ara sa pagkakasalampak sa lupa. Sumingasing si Rio. Sumugod. Tila nagising sa mahabang pagkakaidlip ang dalaga nang marinig ang buo at malakas na singasing ng alaba. Nagbaga ang mga mata ni Rio. Hindi na paghandaan ng dalaga ang kamuong sumarko sa kanan niyang pisngi. Tumalsik si Ara, sumadsad sa lupa. Siyang tagpong naabutan ni Bantam at Buitre. Nalito sa nangyayari, akmang susugod ang dalawang Irish sa alabang pasugod muli kay Ara, ngunit maagap na pumigil ang mag-inang Kodayon. Litong sabay pang napatingin ang dalawang Irish sa mag-ina, ngunit nakuha muli ng kanilang atensyon ang singasing ni Rio. Sabay nagdilim ang kanilang muka nang muling sumargo ang kamao ng alaba sa mukha ng Kodayon na hindi pa nagagawang makatayo sa pagkakabangon. Muling sumadsad si Ara sa lupa. Akmang papaliparin muli ni Rio ang kamao, ngunit maagap na itong nasalo ni Ara. Walang sabi-sabing pinilipit. Singasing ang sinukli ni Rio. Umigkas ang tuhod ng alaba, ngunit maagap na nasalo iyon ng malayang kamay ni Ara. Sabay inuntog ang ulo sa mukha nito. Sumigundo ang isang kamao pa ni Ara. Napatingala ang alaba sa inindang gante ng Kodayon. Agad na pabuga ng buong dugo ang bibig. Broken kailangan ng punching bag. Ani Caridad sa dalawang Irish na napatingin sa matandang aswang. Sunod-sunod na atake ang ginawa ni Ara sa hindi na magawang makisabay na alaba. Mano-mano. Mas ramdam ni Ara pagkamao. Naghalo ang gigil, ang galit, ang sama ng loob, ang kabiguan, ang sakit, lahat-lahat na. Wala na siyang mailuha. Kailangang mailabas ang kinikimkim na damdaming kung sasarilinin lang niya. Baka ikasabog niya o ikapigtal ng manipis na pisi ng katinuang natitira pa sa kanya. Nang si Rio naman ang sumadsad sa lupa, maagap na tumakbo si Bantam. Pasugod sa Kodayon, naramdaman ni Ara ang puwersang papalapit. Mabilis na nasalo ng isa niyang kamay ang kamaong puntirya sana siya. Tila manikang hinagis ni Ara ang aire sa ere. Tumalsik ito malapit sa pabangonan na si Rio. Lumitaw sa harapan ni Ara si Buitre, ngunit nailagan ng Kodayon ng atake nito. Maagap niyang nahawakan ng braso ng Irish. Inilapit ni Ara ang katawan sa lalaki at tila pinatong sa balikat ang hawak na braso bago gamit ang malayang kamay sumabunot sa buhok ng lalaki. Pabalibag na hinampas sa lupa ang napaigik na si Buitre. Buhay ng gangsta. Mahinang himig ni Caridad, ngunit naudlot ang idudugtong sana na kanta dahil nahagip ang masamang tingin ng anak na si Isay. Ewan ko sa'yo pero para sa akin, ang sarap sa mata For some. Nakangising wika ni Caridad sa naiiling sa dismayang anak. Ramdam nila ang mga bagong karga ni Ara sa katawan, ngunit dahil galing sa mga engkantado, hindi nila mahulaan kung ano. Labis ang pagbabagong nangyari kay Ara, alam nila, mula nang ito ay bumalik mula sa mundong kung tawagin raw ay Aranya. Kaya nang makitang lumitaw sa bawat kamay ni Ara ang naghahaba ang mga sundang na sinasalag ni Buitre nang may kalaparang espada naman ito, hindi agad nakapawi sa pagkapatda ang mag-ina. Tumulong si Bantam, naglabas ng sibat na walang hirap na naagaw ni Ara, gawa ng kadedang ginto na pumulupot roon. Bago, hinagis sa ibang direksyon. Pinulupot ni Ara ang tanikala sa kamao na siyang ginamit upang sikmuraan si Buitre, na nakalapat pa rin ng espada sa isa niyang sundang. Ilang palitan pa ng atake, ngunit nang makakita si Ara ng balat na nasugatan na at dugong umahon sa mga pinsalang nalikha sa tatlong lalaki, pinili na niyang tumigil. Umigkas siya palayo sa tetlo. Pinaglaho ang mga sundang na tangan sa bawat palad. Humihingal na napasalampak sa sahig bago isa-isang sinipat ng maigi ang tatlong nasakyan agad ang ginawa ng dalaga. Lumapit si Bantam kay Ara, nilahad nito ang kamay, sinabing hindi na siya susupladuhan kahit kailan. Naismid kunwari ang Kodayon bago naiiling na tinanggap ang palad ng lalaking Irish. Nang bibitawan ni Ara ang palad ni Bantam, walang sabi-sabing yumakap si Rio sa dalaga.
mahigpit. Hindi inaasahan ni Ara na matatawa siya ng mahina. Binalik ang yakap sa alaba. Tinapik ni Buitre ang balikat ni Ara. Sinabing nasa likuran niya ang lahing Aires anuman ang mangyari. Tipid na ngumiti ang kodayon. Bahagyang hinatak ni Bantam ang katawan ni Rio at yumakap rin sa dalaga na sinigundahan ni Buitre rin ng mahigpit na yakap. Nakulong si Ara sa gitna ng mainit na bisig ng mga nilalang na alam niyang magiging kasangka niya mula ngayon. "Huwag niyong lamugin! Pisil-pisil lang!" Tudyo ni Caridad sa tatlong lalaking natawa na lang. "Baka naman matunaw ako niyan." Natatawang kausap ni Caridad sa binturong na nakatanghod sa kanyang harapan. Kasalukuyang nakaupo ang binturong sa hapag. Hindi maputol-putol ang pagkakatitig sa muka ng matandang kodayon. Pinakilala ni Ara ang kanyang bagong alaga sa kanyang lola at ina. Nang kusa itong lumitaw isang araw mula sa isang bahagi ng kanyang bahay. Hindi umalis sa bahay ni Ara ang kanyang lola. Kung makakaramay lang, maraming nakahandang dumamay sa kanya. Ayaw pa nga umuwi ni Rio ngunit tumawag si Maya at sinabing kailangan ang binatang alaba sa kanilang tribo. Sila Bantam at Buitre ay madalas dumalaw sa kodayon kaya araw-araw hindi siya nawawala ng bisita. Maging si Tariktek ay dumadalaw din mula nang tuluyang gumaling sa malalang ataking nakamit kay Mesete. Bagamat hindi na ganoong lumuluha, bakas pa rin kay Ara ang sakit na dinadala. Ngunit unti-unting tinatanggap na niya ang lahat. Lalo na nang ibalita ng isa niyang wangis na nagkakamubutihan na daw ang nurse at si Sean. Gustuhin man niyang magdamdam, wala siyang magawa. Sapagkat walang alaala si Sean ng nakaraang relasyon, kaya malinis ang konsensya nitong makipagmabutihan sa dalagang nurse na nag-aalaga rito. Parang andaya-daya lang, ngunit tulad nga ng sinabi ni Shena noon, hindi niya nakikita si Sean sa kanyang hinaharap. Hindi pa niya madalaw si Sabina na bantay sarado ng kaibigang puros at sinasadya ng kanyang lola kapag pinapalitan ng kanyang inay sa pwesto nito sa pagbabantay sa kanya. Akala ata na mag-ina magbibigti siya pag tuluyang napag-isa, ngunit hindi siya ganoon kalala. Noon pa man bago siya bumalik galing Baguio, napaghandaan na niya ang hinaharap na ito ngunit aaminin niyang iba pa rin talaga pagharap-harapan ng sinasampal sa kanyang muka. Ubos na ang kanyang luha at tuwing nakakaramdam ng sipayo, lagi niyang sinasaksak sa isip na ang mahalaga, buhay si Sean. Mabuti ang kalagayan. Mahal niya ito ng labis. Nananaisin pa niyang maglunoy sa kapigatian kesa naman mabuhay nang hindi ito nag-i-exist sa kanyang mundo. Kung tutuusin, kasalanan niya rin naman talaga lahat. Kung hindi niya minahal si Sean, hindi ito manganganib. Kung pinigilan niya lang ang sarili noon, kaso nga ay hindi niya hawak ang bukas. "Ulitin mo nga ulit, Tariktek. Sigurado ka bang immortal ang kabataan ni Mesete?" Tanong ng kanyang lola sa bisita niyang Aires na kasalo nitong umiinom ng salabat. Nang putuli ni Caridad ang pakikipagtitigan sa binturong ay tila nagtampo ito at tumalon pababa sa hapag. Tumabi kay Ara na nakahiga sa sopang kawayan, tumungtong sa kanyang sikmura at tumitig sa kanyang muka. Umangat ang isang kamay ni Ara at hinimas ang noo ng hayop. Wala siyang ganang makisali sa usapan, ngunit mataman siyang nakikinig. Si Mesete po ay napag-alaman naming nabigyan ng presang sanggol dati. Galing dito sa inyong mundo. Sigurado po kami sapagkat si Grebes mismo ang nagtapat nun sa amin. Siya ang tumanggap ng sanggol na presa upang ialay kay Mesete. Paliwanag ni Tariktek. Mahinang napabuntong hininga ang kodayon. Hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman. Tila hungkag ang kanyang damdamin. "Bueno, malalaman natin yan kung hindi na nga tatanda ang apo kong iyan. Panahon na lang ang magbibigay ng pruweba." "Anong masasabi mo, Ara? Punong-puno ka ng literal na grasya. Dangan nga lang at minalas ka sa pag-ibig."
Nakangising biro nito sa hindi na umiimik na apo. Sa halip, sa langit na maraming nagkikislapang mga bituin, napatitig si Ara. Pasok sa kabilang tenga, labas sa kabilang tenga ang lahat ng pagbibiro o mga hindi importanteng bagay na sinasabi ng kanyang lola. Ngunit sa lola lang niya tatanggapin ang mga birong iyon sa ngayon.